At ang pamagat ngayon ay Templo ni Zerobabel. At muli, ito ay bahagi ng ikalawang tomo sa ikalabin-isang aklat sa seryeng Kasaysayan ng Pagtubos, ang Templo ni Zerubabel at ang mga inilaan na talaangkan ng mga bumalik. At sa harap ng Templo ni Zerubabel, ayon sa pagkakasunod-sunod ng paglitaw sa lumang tipan, tayo ay nasa aklat. Pinapalakay ko ang tungkol sa templo ni Ezekiel, pero nilalaktawan ko ang templo ni Ezekiel dahil pinag-aralan natin ang tungkol sa templo ni Ezekiel. At pag-uusapan natin ngayon ang templo ni Zerubabel. At sa siping ngayon, ang huling dalawang talata, sinasabi nito, ang salita rin ng Panginoon ay dumating sa akin na nagsasabi, ang mga kamay ni Zorobabel ang siyang naglagay ng pundasyon ng bahay na ito, at ang kanyang mga kamay ay aming tatapusin. Kung magkagayoy, malalaman mo na ang Panginoon mga hukbo ang siyang nagsugo sa akin sa imo. Kaya't ipanalangin natin na ang Panginoon ng mga hukbo, ang Diyos, ay magpadala sa atin ng kanyang mga pagpapala upang sa pamamagitan ng ating mga kamay ay maitayo natin ang bahay ng Diyos, na ang bahay ng Diyos ay templo ng atang mga katawan, templo ng atong buhay, templo ng atong pamilya, at ng atong simbahan. At higit pa rito, ang pagtatayo ng kaharian ng Diyos. Pinag-aaralan namin ang tungkol sa aklat na ito at ang kasaysayan ng templo. At bawat templo mula sa templo sa Hardin sa Eden at sa Tabernakulo at sa templo ni Salomon, ang mga templong iyon ay hindi lamang mga pisikal na gusali, kundi kumakatawan ang mga ito sa pananampalataya ng mga tao sa panahong iyon. Kaya halimbawa, ang Hardin ng Eden ay kumakatawan sa pananampalataya ni Adan. Nang likahan ng Diyos si Adan, ang pananampalataya ni Adan ay napakaganda, katulad ng hardin. Ngunit, nang siya ay magkasala at tumalikod sa Diyos, siya ay inilayo mula sa hardin ng Eden. At kaya, ito ay kumakatawan sa pananampalataya ni Adan. Kalaunan, ang templo ni Solomon, ang maganda at marangyang kahangahan ng templo ni Solomon, ay kumakatawan sa pananampalataya ni Haring David at ni Haring Solomon. Ngunit nang kasama ni Haring Solomon, ang Israel ay nawasak sa kanilang pananampalataya, tumalikod sa Diyos at nagsimulang sumamba sa mga Diyos at idolo ng mga hentil, ang templo ay nawasak. At ngayon sila ay kinuha, ang mga tao ay dinala palayo. Kita nyo, kapag nagkasala sila laban sa Diyos, inalis sila mula sa Hardin ng Eden, kinuha mula sa templo ni Solomon at ipinadala sila sa Babylonia. Sa Babylonia, nagkaroon sila ng panahon para magsisi. At gayang sinabi ng Diyos, sa loob ng 70 taon, babalik ka. Ibabalik kita sa daki. At kaya sila ay bumabalik. Kaya mayroon silang tatlong balik. Ngunit ang unang pagbabalik ay noong 537 BC. At nampayagan ni Haring Siro, Emperador Siro, ang mga Israelita na bumalik, ang kanilang unang proyekto, hindi lamang ang Diyos, kundi maging si Siro ay nagsasabi sa kanila na bumalik, sinabi sa kanila, ang inyong gawain ay itayo ang bahay ng Diyos sa Jerusalem. Kaya pagkabalik nila, sinimulan nila ang muling pagtatayo ng templo. At ito ay tinatawag na ang templong kanilang itinatayo ay tinatawag na pangalawang templo. Tinatawag natin itong templo ni Zerubabel, templo ni Herodes, ngunit tinawag itong pangalawang templo dahil ang templo ni Solomon ang unang templo. At ang muling pagtatayo ay nagsimula noong ikalawang buwan ng taong 536 BC. Kaya pinayagan sila, sinabihan silang bumalik. Ang unang pagbabalik ay noong 537 BC. At noong ikalawang buwan sa 536 BC, sinimulan nila ang muling pagtatayo ayon sa Ezra Kabanata 3, mga talata 8 hanggang 13. Ngunit ito ay natigil dahil sa paggambala ng mga hentil. At alam natin na sila ang mga Samaritano. Ezra Kabanata 4, versikulo 4 at 5. At atu,
Dahil sa pagkaantala at mga problema, ang pagtatayo ng templo ay natigil at nahinto sa loob ng 16 na taon. At pagkatapos, ang Espiritu ng Panginoon, ang salita ng Panginoon, ay dumating kina Propeta Hagay at Propeta Zacarias. At mababasa natin mula kay Zacarias ngayon. Duben sa kina Propeta Hagay at Propeta Zacarias noong 520 BC. At ang salitang ipinahayag sa pamamagitan ng dalawang propetang ito ay pumukaw sa puso ng mga tao na sila ay nagsimula. Muling sinimulan nila ang muling pagtatayo ng templo. At ayon sa Hagay, Kabanata 1, talata 14, at ang muling pagsisimula ng Ezra, Kabanata 5, talata 1 at 2, at Hagay, Kabanata 1, talata 13 at 14, at ito ay natapos sa ikatlong araw ng ikalabing-dalawang buwan na siyang buwan ng Adar sa ika-6 na taon ng paghahari ni Haring Dario noong 516 BC. Ezra, Kabanata 6, talata 15. Naaalala ba ninyong lahat ang lahat ng mga taong ito? Ang unang pagbabalik ay noong 537 BC. Ang unang simula ng reconstruction ay noong 536 BC, tama ba? At tumigil sila ng 16 na taon. At noong 520 BC, nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ng dalawang propetang ito, pinukaw ang puso ng mga tao at sila ay nagsimula at nagrebelde noong 516 BC. Ngayon, kailan ba nawasak ang templo? Sa tatlong pagkabihag, ang huli, pag-scan na Jude. Sigurado ko, nagbagulbol ka, pero di na ko makita kay nakamaskaraman ka. Alam kong alam niyo lahat yan, di ba? Ama, mabuti. Sinasabi mo ba na 586 BC? Oo, noong 586 BC, nawasak ang templo. 516 BC, muling itinayo ang templo at natapos. Ilang taon? 70 taon na. Kalkulasyon ng Diyos ayon sa templo, tama ba? At ang muling pagtatayo na iyon ay kumakatawan sa muling pagtatatag at pagsisisi. Ngumaagi ng mga tao. Taos puso akong nananalangin habang itinatayo natin muli ang ating mga sarili, gaya ng pagdating ni Jesus at sinabi niya, "Gibain ninyo ang templo, itaayo ko itong muli." At naniniwala ako na itinatayo niya tayo bilang kanyang templo. At kapag natapos na natin sa Apokalipsis 21, sinasabi nito na ang bagong Jerusalem. Ang paglalarawan nito ay ang nobya na ginayakan ng kanya na sarili upang maghanda para sa lalaking ikakasal. Para sa lalaking ikakasal. Naway matapos ang muling pagtatayo ng ating templo sa espiritual at pisikal na aspeto. Pero itatanong ko, natigil ba ang ating construction dahil sa mga paghihirap, dahil sa mga pagkaantala, panghihimasok, dahil sa mga oposisyon? Ayaw ng mga tao na tayo ang nagtatayo ng templo ng Diyos. Sa iyong palagay, bakit tutol ang mga Samaritano sa pagbabalik ng mga tao sa Jerusalem upang muling itayo ang templo? Makikita naton mula sa pagtatapat ng babaeng Samaritana ang kasaysayan ng mga templo. Nang mahati ang kaharian sa Hilaga at ang kaharian sa Timog, si Haring Jeroboam na siyang unang hari ng kaharian sa Hilaga ang nagtayo diha. Isang templo sa Samaria. At sinabi niya, ito na ngayon ang tunay na templong sasambahin mo rito. Dahil kung wala silang templo, gugustuhin ng mga tao na pumunta sa Jerusalem sa katimugang kaharian ng Juda upang sumamba sa Diyos. Kaya sabi niya, sige, huwag kang pumunta sa Jerusalem. Ito ang tunay na templo. Kaya kalaunan ay sinabi ng babaeng Samaritana, aling templo, aling bundok ang dapat nating sambahin sa Diyos, alin ang tunay? Kaya ang Samaritano, nang ang mga Israelita ay dinalang bihag sa Babylonia. Yaong mga nasa Samaria, nasiyahan sila sa pagsamba sa Samaria dahil iyon na lang ngayon ang templo.
Pero ngayon, babalik sila para muling buuin. Anong matututuhan natin mula rito? Mayroon tayong sariling mga pamamaraan, sariling mga dambana, sariling mga templo na ating itinatayo kapalit ng tunay na templo ng Diyos. Ang ating paraan ng pagsamba sa Diyos. Ang ating paraan ng paglilingkod sa Diyos sa halip na ang paraan na sinabi sa atin ng Diyos. At ayaw namin, gusto naming pagtagpan yon at sabihing sumasamba ako sa Diyos. Nagbibigay ako ng handog. Ginagawa ko ito. Pero siguro sa medyo kakaibang paraan, di natin alam, hindi ko alam kung anong dahilan ito para sa mga individual, para sa bawat isa sa atin. Natigil ba ang pagtatayo ng templo ng Diyos sa atong buhay, sa aking puso, sa kung anong dahilan? Tumigil na ba ako sa paglago ng pananampalataya sa kung saan? Akala ko ba, naku, sapat na ito sa isang lugar minsan? O itutuloy pa ba natin? Si Propeta Hagay, ang Diyos ay nagsalita sa pamamagitan ni Propeta Hagay na nagsasabi, kayo ngayon ay dapat ng manirahan at magkaroon ng inyong mga bahay na may panel. At ang terminong panel ay medyo naiba sa konsepto ng mga bahay na may panel ngayon. Sa madaling salita, ang sinasabi niya ay mayroon kang matibay na bahay, mayroon kang magandang bahay na matitirhan. Pero sabi ng Diyos, nasa ang bahay ko? Anong nangyari sa bahay ko? Busy ba tayo sa pagbuo ng buhay ko? Parang nakalimtan na natin ang bahay ng Diyos? Nakalimtan ng magalit. Ito ay pinatigil at bilang isang mabuting dahilan para sa mga Samaritano, ang mga kaaway ay sinasalungat at wala tayong pagpipilian. Nakalimtan ko ng mga 16 na taon at saka sinabi ng Diyos, nasaan ang bahay ko? Hindi ba't ang dahilan kung bakit ka bumalik sa Jerusalem, ang dahilan kung bakit ka umiyak sa Babylonia, hindi ba't dahil gusto mo akong sambahin ng buong puso, ng malaya sa templo? Pero nakaligtas ka at tila wala kang problema sa loob ng 16 na taon nang wala ang templo ng Diyos. At kaya iyon ang pumukaw sa puso ng mga tao at sila ay nagsimula. Kaya naman taos puso akong nanalangin, bagamat alam natin ang kwentong ito, alam natin ang kasaysayan ng templo ni Zerubabel, naway dumating sa atin ang mensahin ito, naway dumating sa atin ang salita ng Diyos at pukawin ang ating mga puso upang kung nahinto na natin ang ating pagtatayo o muling pagtatayo sa isang lugar, naway makapagsimula tayong muli. Naway magsimula tayong muling lumago sa pananampalataya. Pastor man, elder o nasa simbahan ng 30 taon, 40 taon. Sa pisikal, naan nata sa simbahan, pero nilambu bata sulod sa 3 wala o 4 wala katuig. O hinto na ba tayo sa kung saan? Sana magsimula ulit tayo. Kaya't isipon natin ang templo sa 4 na magkakaibang kategorya na ating pinag-usapan. Ang unang kategorya ay ang napiling lugar. Kapag tinatanong natin kung ang templo ni Zerubabel ay itinayo sa isang piliing lugar o ito ba ay isang piliing lugar ng Diyos, ang tunay na tanong na atin itinatanong ay, naari ba ng Diyos na tumira sa bahay na iyon? Ipagtatayo natin siyang bahay at naas ba ng Diyos na maroon siya? Iyan ang tunay na tanong. Ang templo ni Zerubabel ay itinayo mismo kung saan itinayo ang templo ni Salomon. At natutunan natin, naisip natin nung nakaraang linggo kung paano piliin ng Diyos kung saan itatayo ang templo ni Solomon. Ang lugar ng pananampalataya ni Abraham at pagsisisi ni David. Kaya ito ang pisikal na lugar na pinili ng Diyos para sa templo, para sa kaniyang kalagyan. At ang templo ni Zerubabel ay muling itinayo sa lugar na iyon. Kahit si Haring Ciro ng Persya. Sa pamamagitan ni Daniel, naniwala ako, nabasa niya sa Isayas na nagpropesiya ang Diyos.
Maniniwala ka ba kung isinulat ng Diyos sa Biblia ang gagawin mo sa pamamagitan ng pagsulat ng iyong pangalan dito? Hindi lang basta pareho ang pangalan, kasama rin ang pangalan ko diyan. Unang Samuel, ikalawang Samuel. Dili man ako ang gihisgutan. Apan kun moingon ang Dios, si Samuel Kim, na tawo ni atong 1976, buhaton na mo kini. Magiging ganito sana ako, hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Ang pangalan ni Ciro ay naisulat bago pa man siya isinilang sa pamamagitan ni Isaias. At sinabi ng Diyos sa pamamagitan ni Ciro, ng agilang ito, ng haring ito, ng tagapagligtas na aking isusugo sa iyo, kanyang itatayo muli ang akong bahay. Ipapanumbalik kaniya. Nabasa yan ni Ciro sa Biblia. At sinabi niya sa mga tao ng Israel, bumalik na kayo. Bilisan mo at bumalik ka na. Bumalik ka at itayo mo ang bahay ng Diyos. Saan? Sa Jerusalem. Mas alam niya kung ano ang dapat gawin ng mga Israelita, kung saan sila dapat gumawa, at kung kailan kontrolado ng Diyos ang lahat. At nais kong ipaalala muli sa inyo na sa likod ng lahat ng iyon ay ang panalangin at gawaing pag-iibanghelyo, gawaing pagtuturo ni Daniel. At hindi lamang siya nagturo mula sa aklat. Pinatunayan niya kay Cyrus na ang Diyos ay nasa likuran niya, na ang Diyos na kanyang pinaniwalaan ay buhay. Dahil nakita iyon ni Cyrus, napaniwala niya ang kanyang nabasa at iyon ay isinagawa. Nawa tayo at ang atong mga anak ay maging katulad ng kay Daniel na magpapakilo sa mundong ito, magpapakilo sa mga pinuno ng mundong ito o maging mga pinuno ng mundong ito na magpapakilo sa buong mundo ayon sa kalooban at pagsunod ng Diyos. Ngunit sa Ezra Kabanata 1, mga talata 2 hanggang 5, binanggit ni Ciro sa ikadalawa hanggang ikalima na mga talata ang bahay ng Diyos sa Jerusalem ng 4 na beses. Talata 2, sinasabi nito, ganito ang sabi ng hari ni Ciro, hari ng Persya, ibinigay sa akong Panginoon ng Diyos ng langit ang lahat ng kaharian sa lupa at inatasan niya ako na ipagtayo siya ng isang bahay sa Jerusalem. Ito ang sinasabi ni Haring Ciro, inatasan ako ng Diyos na itayo ang bahay, ang kayang bahay sa Jerusalem na nasa Juda. Sino man sa inyo, sa kaniyang buong bayan, naway ang kaniyang Diyos, sumama sa kanya, hayaan siyang pumunta sa Jerusalem na nasa Juda at muling itayo ang bahay ng Diyos. Talata 4. Mamaya, kasama ang kusang loob na handog para sa bahay ng Diyos na nasa Jerusalem. Talata 5. Sa huli ay sinasabing, muling itayo ang bahay ng Panginoon na nasa Jerusalem. Kaya makikita natin kahit mula sa pag-amin ni Haring Ciro, ang Jerusalem ang napiling lugar. At nang ilatag ang pundasyon ng templo ni Zerubabel, tinawag itong templo ni Zerubabel dahil nang magpropesiya at magsalita sina Hagay at Zacarias ng salita ng Diyos, kinilos nito ang puso ni Zerubabel na siyang gobernador ng Huda noong panahong iyon at ni Josue, ang mataas na saserdote noong panahong iyon. Kaya dahil pinangunahan ito ni Zerubabel, pinangunahan ang gawaing muling pagtatayo, tinatawag itong templo ni Zerubabel, ngunit templo ito ng Diyos, tama ba? Ngunit, yaong mga nakakita sa paglatag ng pundasyon ng templo, pinuri nila ang Panginoon, umawit ng mga papuri sa Kanya, at nanalangin at nagpasalamat sa Panginoon. Ezra Kabanata 3, versikulo 11, sila'y umawit na nagpupuri at nagpasalamat sa Panginoon na nagsasabi, sapagkat siya'y mabuti, sapagkat ang kaniyang kagandahang loob ay nasa Israel magpakailanman. At ang buong bayan ay sumigaw ng malakas nang kanilang purihin ang Panginoon dahil ang pundasyon ng bahay ng Panginoon ay nailatag na. Naisip mo ba? Natatandaan mo ba noong may circuit breaker tayo? Gaano katagal kaming hindi nakapagsimba ng pisikal? Natatandaan mo ba? 3 buwan? 5 buwan? Parang ganun, di ba? Bago ang circuit breaker. Medyo natapos na at pakatapos ay hinayaan kaming unti-unting pumasok. Gayunpaman, pagkatapos noon ay nagpupuri kami, Diyos ko, salamat sa pagpayag nga mapunta kami sa
Naalala ko na ilang tao lang ang nagtipon-tipon at nagsasabing, "Wow, para makahinga tayo ng maluwag." Natatandaan mo ba? Ako lang ba ang nasisiyahan sa pisikal na presensya sa bahay ng Diyos? Pero isipin mo, 70 taon na, di ka na makakapunta sa simbahan. Nako, 70 taon. Yung mga nanuunod mula sa bahay, hindi ba kayo nainggit sa amin dito? Dahil sa close contact, COVID-19 at iba pang mga bagay, hindi ka makakapunta. Pasensya na. Pero alam kong lahat kayo ay nananabik na mapunta rito. Nainggit sila sa iyo lahat. Pero sa loob ng 70 taon, hindi ka makakapunta. Wala sa inyo ang templo ng Panginoon. At saka, sa wakas, narito na sila sa templo. Sila ay nagpupuri sa Diyos, nagpapasalamat at nagsisisi. Ngunit, ang mas lumang henerasyon noong panahong iyon na nakakita ng templo ni Solomon, sila ay umiiyak. Umiiyak sila. Balikan nato ang Hagay, Kabanata 2, Talata 7. Na ako, pasensya na. Isra? Basahon muna natin ang Hagay, Kabanata 2, Talata 7. Aking uugayon ang lahat ng mga bansa at sila'y darating na dala ang kayamanan ng lahat ng bansa at aking pupunuin ang bahay na ito ng kaluwalhatian, sabi ng paminuhon ng mga hukbo. Pinupuri nila ang Panginoon. Ipinapakita nito sa atin na ang presensya ng Diyos ay nahayag sa bahay ng Panginoon sa templo. At sinasabi ng Diyos, nalulugod ako sa bahay na ito. At sabi niya, ang kayamanan ng lahat ng mga bansa ay mapupunta rito. Ngunit Ezra Kabanata 3 talata 12, Ezra Kabanata 3 talata 12, gayon may marami sa mga saserdote at mga libita at mga pangulo ng mga sambahayan ng mga magulang, ang mga matatandang lalaki na nakakita sa unang templo ay umiyak ng malakas nang ang pundasyon ng bahay na ito ay inilagay mo sa harap ng kanilang mga mata, samantalang marami ang sumigaw ng malakas dahil sa kagalakan. Bakit sa palagay mo ay umiiyak ang mga nakatatandang henerasyon na nakakita sa templo ni Solomon? Bakit sa tingin mo? Dahil alam nila kung gaano kaganda, kung gaano kaluwalhati ang templo ni Solomon. Alam nilang mas karapat-dapat ang Diyos kaysa sa walang kwintang batang ito. Hindi naman yun ganun kaliit. Kung pag-uusapan ang laki, hindi naman ito gaanong maliit o maliit. Ngunit mas mahirap ito, mas luma. Maisip mo ba halimbawa, ang tatay mo ay may malaking mansyon sa Sentosa, pero dahil sa mga pagkakamali mo, nabilanggo ka. Kaya kinailangan niyang gastusin ang lahat ng perang iyon para iligtas ka. Kaya ngayon, ipinatayo mo ulit ang buhay mo. At gamit ang perang kinita mo, binibili mo siyang bahay. Pero isa itong maliit na barong-barong, maliit at maliit na lugar. Wala gaanong kwarto, maliit na barong-barong lang. Papasok na si tatay, binili mo siyang ganito kaliit o ginawa mo para sa kanya ang bahay na ito. Sobrang saya lang ni tatay. Ipinagawa ng bahay para sa akin ang anak kong lalaki at babae. Pero ang anak na lalaki at babae, ikaw na nagtayo ng bahay na iyon para sa kanya, umiiyak ka sa iyong puso. Bakit kung ikaw ay sapat na matured? Bakit? Dati, nakatira ang tatay ko sa isang malaking mansyon. Pero ngayon, dahil sa mga pagkakamali ito, kahit na ginawa ko sa kanya itong bahay, kahit na binili ko sa kanya ang bahay na ito, at tuwang-tuwa siyang manatili sa bahay na ito. Undi bilang mga batang nasa hustong gulang nga. Malulungkot kami ng husto. Magsisisi tayo. Sa tingin ko, ganun ang uri ng puso ng mga nakatatandang henerasyong ito. Nakita nila ang maluwalhating templo ni Solomon.
Pero tingnan mo 'to ngayon. Kailangan manirahan ang Diyos sa lugar na ito. Pangalawang punto, isipon natin ang presensya ng Diyos sa templo. Naroon ba ang Diyos? Oo, habang ipinagdiriwang ng mga Israelita ang kapistahan ng Paskwa at tinapay na walang libadura, matapos ang pagtatayo ng templo, nagalak ang Diyos. Natuwa ang Diyos na lumpa. Ezra 6:22. At kanilang ipinagdiwang ang kapistahan ng pinapay na walang libadura sa loob ng 7 araw na may kagalakan sapagkat pinasaya sila ng Panginoon. Ang Diyos ang siyang dahilan ng kanilang kagalakan dahil masaya ang Diyos. Hindi iyon ang kaya nating ibaya sa Kanya. Hindi mahalaga kung gaano karami ang kaya nating ibali sa Kanya. Ang puso ng Diyos ay parang puso ng ama ng alibugang anak. Ang katotohanang bumalik sa Kanya ang Kanyang mga anak ay labis na siyang natuwa. Sa tingin ko, ganoon din ang ating Diyos, ang ating Ama. Ang katotohanang gustong-gusto nating lumapit sa Kanya ay ikinagagalak na Niya at pinapasaya niya tayo. Hindi ito tungkol sa, Ama, dala ko ito, dala ko ito, dala ko kung gaano karami o gaano karami. Minsan, ako na lang ang bumabalik sa Kanya. Ako, ng tapat na wala gaanong pagtatakip, walang peke, walang pagkukunwari, walang maskara, lumalapit sa Kanya ng kasing totoo natin. Kung tayo ay sira, kahit gaano pa tayo kasira, kung tayo ay nagagalak ng may kagalakan, lumabat sa ating Ama, bumabalik sa ating Ama, sinasabing, Ama, labis kitang namimiss. Ang saya ko talaga na makakasama na natin ng isang kwarto. Ang saya ko na nakita kita. Sa tingin ko, iyon na lang ang hinihintay ng ating Ama. At pagkatapos, kaya sinabi ng Diyos sa Hagay 2, versikulo 7, nabasa natin kanina, aking ugain ang lahat ng mga bansa. At darating sila na dala ang kayamanan ng lahat ng bangsa at pupunuin ko ang bahay na ito ng kaluwalhatin. Alam ng Diyos? Alam mo, sa halimbawang iyan, ipagpatuloy natin ang halimbawang iyan. Gumawa ka ng maliit na barong-barong para sa tatay mo. Masaya si tatay, pero malungkot ka. Umiiyak ka. Ama, pasensya na po. Pero sabi ng tatay, huwag kang mag-alala, anak. Papapasukin ko ang lahat ng kayamanang ito sa bahay na ito at magbabago ang bahay na ito. Huwag kang mag-alala. Nako, mas lalo akong maiyak. Ama, hinaaliw kami ng aming Diyos. Hinaaliw ang kanyang bayan. Huwag kang mag-alala. Huwag mong isipin na sira-sira na. Huwag kang umiyak. Ayos lang. Alam mo kung bakit? Napakaganda ng templo ni Solomon, ngunit mas dakila pa ang templong ito. Bakit? Mga Tadakulusas 2, versikulo 3, naara siyang kinatatago ng lahat ng kayamanan, ng karunungan ug kaalaman. Kanino? Sino-sino? Dimhe, anaa kang Kristo ang tanang bahandi. Sa pag-ingon nga ang bahandi sa kanasuran moabot, buot pasabot moabot si Kristo. Alam mo ba? Alin ang mas pipiliin mo? Ang maluwalhating templo ni Solomon na nababalutan niyang ginto o ang mapagpakumbabang templo ni Zerubabel? Alin ang mas gusto mo? Saang bahay mo mas gustuhang tirhan? Ito, siyempre, ang templo ni Solomon. Ngunit pagkatapos, sabi ng Diyos, ngunit ang isang ito, ang Mesiyas ay darating sa isang ito. Nako, hindi ngayon. Alin ang mas gusto mo? Iyan ang sinasabi ng Diyos. Huwag kang mag-alala. Ito ang bahay. Diyos ang nakaalam. Dito darating ang Mesiyas, anak ko. Maaring sinasabi mo, hindi. Ang Mesiyas ay dumating sa templo ni Herodes. Ito ang pangalawang templo no. Ang itong templo ni Zerubabel, nang maging hari si Herodes, gusto niyang, pasensya na sa lengguwahe, gusto niyang humalik sa mga Hudyo dahil si Herodes ay inapo ni Esau. Tama ba? Hindi siya tinanggap.
Kaya iniisip niya, ano ang magagawa ko para mabili ang pabor nila? Gustong-gusto nila ang templo. Masakit ang ulo nila tungkol sa templo. Hayaan ninyong ayusin ko ang templong ito para sa kanila. Gawin itong mas mabuti kaysa sa templo ni Salomon. Kaya tinilagay niya ito, binalutan niya ito ng ginto, dagdag niya pa rito. Ginawa niya itong maluwalhati. Iyan ang templo ni Herodes. Doon dumating si Jesus. Bagamat ang templo ni Zerubabel ay hindi isang kahanga-hangang templo, ngunit medyo sira-sira kumpara sa templo ni Solomon, maari itong maging pinakamahalagang templo hanggat si Heso Kristo ay nabubuhay. Ang kayamanan ng lahat ng bansa ay pumapasok sa templo. Pareho lang sa iyo at sa akin. Maaring hindi tayo ang pinakamalusog na tao. Maaring hindi tayo ang pinakamaganda. Maaring hindi tayo ang pinakamayamang tao. Ngayon na iniisip natin, parang wala lang tayo. Sino ako? May mga nagsasabi, bakit kaya mas maayos ang buhay ng mga hindi mananampalataya? Mukhang mas mayaman sila. Kailangan suriin ang katotohanan ng iyan. Ayaw kong sumangayon diyan. Pero sa ilang tanaw, kining mga diliglim ito wala sila'y angay kabalakan bahin sa ikapo, mga halad, o uban pa. Mahimo ilang linggawon ang ilang Domingo sa bisan unsang gusto nila o gastuhon ang tanan nilang kinianan. Pero paano naman tayo? Pero sinasabi ng Diyos, oo, maaring nadurusa ka, maaring mukhang naghihirap ka. Pero, alam mo, talagang inililigtas ng Diyos ang ating mga gastusin, ang walang kabuluhang pag-agos ng pera. Pero hindi lang iyon. Paano kung sabihin ng Diyos, papasok ako sa iyo? Kung si Jesus ay nasa atin, talagang gusto mo ba ang ganitong uri ng buhay? O gusto mo bang mapuno ng kanyang presensya ang atong templo, ang atong mga katawan? Hayaan kitang pumili. Hindi ako magtatanong, hayaan kitang pumili. Alin ang gusto mo? Alin? Sa Hagay Kabanata 2, Talata Siyam, sinabi ng Diyos, ang huling kaluwalhatian ng bahay na ito ay magiging mas dakila kaysa sa una. At sa dakong ito ay magbibigay ako ng kapayapaan, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Naway sabihin ito ng Diyos sa iyo ngayon, ngayong umaga. Ang iyong huling kaluwalhatian ay magiging mas malaki kaysa sa nauna. Amen? Amen? Yung mga nag-iisip na, nako, wala na talagang dapat abangan dahil tumatanda na ako. Sabing Diyos, ang iyong huling kaluwalhatin ay magiging mas dakila kaysa sa iyong dating. Amen? Ang Diyos ay nagsasalita, inihambing ang templo ni Salomon, ang maluwalhating templo, laban sa kawawang templong ito ni Zerubabel. Ngunit sabi niya, ang huling kaluwalhatiang ito ay magiging mas dakila. Bakit? Daraw na ang Panginoon. Darating na ang Panginoon. Bakit? Sapagkat ang Panginoon ay pumasok na sa iyong templo. Pag-abot ni Jesus sa Juan 2, versikulo 19 hangtod 21, miingon siya, ang akong lawas mao ang templo. Sa Juan 1:14, ang pulong na himong tao, mipuyo uban kanato, ug nakita namo ang iyang himaya. Alwalhat yan gaya ng sabugtong na anak ng ama, puspos ng biyaya at katotohanan. Alam mo ba ang ibig sabihin nito? Sabi niya, dumating na ang kaluwalhatian ng bugtong na anak ng ama. At nang simulan ni Jesus ang kanyang ministeryo, ang kaluwalhatiang ito ay pumasok sa simbahang ito, sa templong ito, sa templo ni Zerubabel. Ano ang ginagawa ng mga tao? Mga babaye, hilig jud mo og mga baag. Hindi, oo, sige na, aminin mo na, aminin mo na. Kahit sino? Hindi. Nagde-deny ka ba? Mas malaking problema yan. Mga lalaki, kumusta naman ang bisikleta? Hindi ko alam. Handbag? Mga sapatos? O mga kotse?
Gaano kahalaga ang mga ito kung bibigyan ka ng isang handbag at napakaganda naman. At nabalitaan mong nga ginawa ito ng sikat na designer na ito. Isang piraso lang sa mundo. Sinong may gusto nito? Sino ang may gusto nito? Siguro para sa mga lalaki. Relo ba ito? Hindi ko alam. At ang totoo, walang ibang nakakaalam nito ngayon. Ikaw lang. Tara na, mga tao. May gusto ba nito? Walang may gusto nito? Sinasabi mo sa akin. Mga bagay na secular, hindi ko alam. Si Jesus lang ang gusto po. Yan ba ang sinasabi mo sa akin? Huwag kang magsinungaling sa simbahan, ha? Alam ko kung ano talaga ang sinasabi mo sa akin. Pastor, sigilan. Hindi nakakatawa. Naintindihan ko ang punto. Ano ang sinusubukan mong sabihin? Ang nais kong sabihin ay sinasabi ng Diyos na ang kaluwalhatiang ito, ang bugtong na kaluwalhatian, ang tanging tunay na kaluwalhatian na nilikha ng Diyos mismo at ang nag-iisa sa buong sansinukob. Ang tanging kaluwalhatang, gaano kaluwalhati yan? At sabi niya, lahat ng iba pa ay peke, lahat ng iba pa ay imitasyon, lahat ng iba pa ay kopya lamang. Ang tanging tunay na kaluwalhatan ng Diyos na kaniyang ginawa ay nasa kaniya at siya'y papasok. Ngayon, sino ang may gusto niyan? Amen? Amen? Kahit may mga hakbang laban sa COVID-19, hindi naman masama ang magtaas ng kamay o tumango. Okay, panatilihing nakasuot kang maskara pero maari kang tumango kung ayaw mong magsabi ng amen. Ang himaya sa Diyos, ihatag ko kanimo. Amen? Kung gayon, gaano man tayo kahirap, gaano man tayo may sakit, gaano man tayo kalungkot, magkakaroon ng kagalakang umaapaw. Magkakaroon ng kapayapaan. Tayo ang magiging pinakamalwalhating templo ng Diyos, bahay ng Diyos. Taos puso akong nananalangin na ang bawat miyembro ng Zion Church ay makaranas ng kaluwalhatiang iyon ngayong taon. 2022? Amen. Pangatlo, mga pari. Kumusta naman ang mga saserdoting naglilingkod sa templo? Pagkatapos makumpleto ang templo ni Zerubabel, ipinagdiwang ng mga pari at mga libita ang pagtatalaga. At sa Ezra Kabanata 6, talata 16, sinasabi nito, ang mga anak ni Israel, ang mga saserdote, ang mga libita at ang iba pang mga tapon ay ipinagdiwang ang pagtatalaga ng bahay na ito ng Diyos ng may kagalakan. Talata 18, pagkakapos ay itinalaga nila ang mga pari ayon sa kanilang mga pangkat at ang mga levita ayon sa kanilang mga ayos para sa paglilingkod sa Diyos sa Jerusalem gayang nakasulat sa aklat ni Moises. Ang mga levita, ang mga pari, at ang mga tapon, yaong mga bumalik mula sa Babylonia ay natatangi upang maglingkod sa Diyos sa templo. Kaya makikita natin na ang mga tungkulin ng mga pari at levita ay naibalik at muling binuhay sa templo. At ang wastong tindig at saluubin ng mga pari ay inilarawan sa dalawang paraan. Sinasabi nito, versikulo 18, para sa paglilingkod sa Diyos. Pumasok sila sa templo para sa paglingkod sa Diyos. Hindi naman mali, pero minsan ang hinahanap lang natin ay ang kapanatagan ng loob ng kaluluwa ko. Makakakuha tayong kapanatagan para sa ating kaluluwa sa pamamagitang nagpagpunta sa isang magandang konsyerto o alam mo na, nakikinig kami ng mga nakaka-inspire na musika at nakikinig din ng iba pang managagandang lektura tungkol sa relihiyon. Pero bakit tayo pumupunta rito para sumamba? Hindi lamang para sa atin upang makatanggap ng kapanatagan, ito ay para sa paglilingkod sa Diyos. At ang salitang ito na paglilingkod, muli, ay ang salitang nagmula kay Abad. Abida o, abida iyan.
Mabida ay isang salita na nagmula sa pandiwan na pangalan, isang anyong pangalan na nagmula sa pandiwang abad na nangangahulugang sumamba, maglingkod, at dumaan sa isang ritual na pagsamba. Isinalin ito sa Ingles bilang cultivate sa Genesis, Kabanata 2, na ang ibig sabihin ay maglingkod, Diyos at upang sambahin ang Diyos. Ngunit pagkatapos ng pagbagsak, ang salitang ito ay nangahulugan lamang ng paggawa at pagsusumikap hanggang sa maipakilala ang santuaryong ito, ang tabernakulo at templo. At sa templo, sa tabernakulo, ang mga tungkulin ng mga saserdote at mga levita ay maglingkod sa Diyos. Ikaw at ako ay tinawag bilang mga maharlikang saserdote sa huling panahon na ito. Para saan tayo tinawag? Hindi lang tuwing linggo, ang buhay natin. Ano ang tawag sa aton? Tayo ay tinawag upang maglingkod sa Diyos para sa paglilingkod na ito. Pangalawa, sinabi nito, sila ay, muli sa versikulo 18, itinalaga gaya ng nakasulat sa aklat ni Moises. Sila ay hinirang ng salita upang mamuhay ayon sa salita. Sila ay hinirang ayon sa salita, mamuhay ayon sa salita. Ikaw at ako ay hinirang ng salita. Hindi lahat ay mabubuhay ayon sa salitang Diyos kahit nagugustuhin nila. Tanging ang mga itinalaga, tanging ang mga sinasabi ng Diyos na ikaw ay pinili ang maaaring sumamba sa Diyos at mamuhay ayon sa salita ng Diyos. At ang mga lumalapit kay Kristo, tayo ay itinalaga. Malakiyas, Kabanata 2, talata 6 hanggang 7. Ang tunay na turo ay nasa kanyang bibig at ang kalikuan ay hindi nasumpungan sa kaniyang mga labi. Lumakad siyang kasama ko sa kapayapaan at katuwiran at marami siyang pinatalikod mula sa kasamaan. Sapagkat ang mga labi ng pare ay dapat mag-ingat ng kaalaman at ang mga tao ay dapat maghanap ng turo mula sa kanyang bibig. Sapagkat siya ang mensahero ng Panginoon ng mga hukbo. Tayo ay tinawag upang maglingkod sa Diyos. Tayo ay itinalaga upang mamuhay at magsalita ng salita ng Diyos. Pag-isipan natin ang mga salitang atin binibigkas. Ang mga salitang ito ba na aming sinasabi, mayroon bang anumang kaliko ang natagpuan? Ang atong mga salita ba ay nagpapabalik loob sa mga tao mula sa kanilang kasamaan patungo sa Diyos? O ang ating mga salita ba ay nagdudulot ang mga tao ay lumayo sa Diyos at tungo sa kanilang mga kasamaan? Ang ating mga salita ay nagmumula sa ating mga puso. Para magbigay buhay ang ating mga salita, kailangan may buhay din sa ating mga puso. Ang problema ay ang ating ama puso. Dahil tayo ay makasalanang sangkatauhan, hindi natin kayang magbunga ng buhay na lalabas sa ating mga labi. Sa makatuwid, kailangan itong pakainin. Ang pusong iyan ay kailangan patuloy na punuin og buhay. Tulad ng langis, ng kandilero, kailangan itong may dayami, may tubo na nakakabit sa puno ng olibo upang patuloy na matanggap ang langis na iyon, upang kuminang, upang manatiling maliwanag. Kailangan natin, maliban na lang kung tayo ay pinakakain, kahit gaano kapakabait na tao, kahit gaano kapakatalinong tao, kung hindi tayo patuloy na pinakakain, wala tayong magagawa. Tayo ay malalanta. Ang mga pare ay binigyan ng gawain ito upang magbigay ng buhay. Pagsanayan natin ang gawaing ito ng paglilingkod sa Diyos, pagsasabuhay ng salita ng Diyos, at pagbibigay buhay sa pamamagitan ng ating mga labi. Kung hindi naman kailangang sabihin, lalo na sa usapin ng chismis o pag-usap tungkol sa ibang tao, kahit na ito ay malaking pag-aalala. Kung wala itong mapapala, huwag na nating sabihin, lalo na sa simbahan.
Magsanay tayo sa pagbigkas ng salitang Diyos ng higit sa 50% sa isang araw. Posible ba iyon? Maliban na lang kung nangangaral ka ng 2 o 12 oras. Kaya ba natin? Ibig kong sabihin, hindi ibig sabihin noon ay huwag kang maging nakakabagot. Hindi ko sinasabing maging nakakabogot o alam mo na, palaging mag-lecture at mangaral. Ngunit maari ba nating ipahayag ang salitang buhay? Ang problema ay ang mga paring napili. Noong una ay maayos naman ang kanilang ginawa. Ngunit, sa paglipas ng panahon, hindi sinunod ng mga pare ang mga utos ng Diyos at kinuha nila para sa kanilang sarili ang mga babaeng hintil at pinakasalan ang mga ito. At sila ay nagsimulang maging tiwali. At sa makatuwid, si Ezra, ang pari at propeta na bumalik sa pangalawang pagbabalik noong 458 BC, ay nag-imbestiga sa loob ng 3 buwan upang gumawa ng listahan ng mga nangasawa ng mga babaeng hentil at isiniwalat ito. Ezra 10, mga versikulo 16 at 17. Kabilang sa kanila ay 5 mula sa sambahayan ng mataas na saserdote. Ezra 10, versikulo 18. At 13 mula sa mga sambahayan ng pari. Ezra Kabanata 10 mga talata 20 hangtod 22. At sa kanila, ang ilan sa kanila ay mayroon ng mga anak. Kabanata 10 talata 44. Ngunit iniutos ni Ezra sa kanila na paalisin ang asawang banyaga at ang mga anak. Kabanata 10 talata 3 at mga talata 10 at 11. Kailan nang ibalik ng mga pari ang kadalisayan at kabanalan upang maibalik din ng templo ang kadalisayan nito? May mga pagkakataon na ang nakatatandang pastor, ang aming tagapagtatag na pastor, alam mo, bumisita siya sa mga simbahan at isa siyang taong madasalin. At ang trato nila sa, alam mo, dahil isa siyang founding pastor na bumibisita sa sangay ng simbahan, ang trato ay, alam mo, mabuti. Ang kanilang kilos, handa sila. At para sa amon na sumusubaybay, sobrang saya namon kung paano sila naghanda. Sobrang handa na sila. Ang bait nila. Pero pagkatapos ay magagalit siya ng walang dahilan at sisimulan niya silang pagalitan pagdating nila sa simbahan. At nagtataka kami, gaano pa kaya ang gusto niya? Pero pagkatapos ay nalaman natin kalaunan ang simbahan habang naghahanda sila para sa mga seminar na ito o mga ito. Alam mo, kadalasan kapag may mga seminar at pagpapahayag ng salita ng Diyos, naroon siya bilang pangunahing tagapagsalita. Ngunit, sa proseso ng paghanda, sila ay nag-aaway at nagmumura. At alam mo na, ang grupo ng mga kababaihan ay nag-aaway sa kusina habang naghanda sila ng pagkain. Sari-saring kaguluhan ang nagadap. At pagdating niya, milagyan na nilang make-up. At mabait at magiliw sila sa isa't isa, ngunit sa loob-loob ko, gano'n nga ang pakikitungo nila sa isa't isa. Hindi namin nakita ang tao ng Diyos na may dalangin, alam niya iyon. Sabi niya, ang sarap ng pagkain ito, pero ano pang silbi nito? Sa tingin mo ba, tatanggapin ito ng Diyos? Ang seminar na ito, napakaganda, pero sa tingin mo ba ay tatanggap ng kaluwalhati ang Diyos? Kapag iyong mga nagpapatakbo ng palabas, ginagawa mo itong palabas. Yung mga naghahanda, hindi puro puso ang meron kayo. Ganon din sa simbahan. At ipinagpapatuloy namin ang mga serbisyo ito. Pero kung sa kaibuturan ng puso, kung ang mga miyembro ay sadyang nabubulok, nag-aaway at nagtuturuan, nagchichismisan tungkol sa isa't isa, hindi matutuwa ang Diyos na tanggapin ang ating pagsamba. Sa tuwing ako'y lumalapit at nananalangin, Diyos, naway maging katanggap-tanggap sa iyo ang paglilingkod na ito. Patawarin mo kami sa lahat ng katiwalian, karumihan sa aming mga puso. Iyan ang dahilan kung bakit winasak ang templo ni Solomon.
At heto na naman ang ginagawa ng mga pari. Duganti si Ezra at nilinis iyon. Dumating si Jesus sa templo ni Zerubbabel. Walang nakakilala sa kanya. Siya ang dakilang kaluwalhatan, ang tanging kaluwalhatang ipinanganak na pumasok sa templo. Walang nagmamalasakit. Masyado silang abala sa paggawa ng sarili nilang mga bagay para sa sarili nilang kapakanan. Ang kanilang mga ritual. Hindi ito. Ang pagsamba sa Diyos ay naging isang ritual na pangrelihiyon. Nakatuon sa sangkatauhan. Maong gipanglintuwad ni Jesus ang mga lamesa, gilimpyuhan ang templo, ug miingon, gub-anin nyo kining templo ha. Aos puso akong nananalangin na ang Diyos ay hindi pumasok sa bahay na ito, ang simbahan ng Zion, at sabihing sirain ang templong ito. Ngunit naway malugod ang Diyos at sabihin, ang huling kaluwalhati ay magiging mas dakila kaysa sa nauna. Ang huli, ang handog. Pagkatapos makumpleto ang templo ni Zerubabel, maraming hayop ang ibinigay. Esra, Kabanata 6, talata 17. Dahil sa kakulangan nga oras, hindi na natin ito babasahin, ngunit may kabuuang 712 hayop ang ibinigay bilang handog sa pagtatalaga ng templo. Pero natatandaan mo ba ang bilang ng mga hayop na ibinigay noong inialay nila ang templo ni Salomon? 142,000. 142,000 laban sa 712. Kahit noon pa man, nalugod pa rin ang Diyos na tanggapin ito. Muli, sinabi ko kanina, hindi mahalaga kung gaano karami. Tungkol ito sa kung ano ang kaya natong gawin, hindi nito tungkol sa pisikal na aspeto. Tungkol ito sa kung ano ang dumarating, kung ano ang unang nagiging materialistiko mula sa atong puso. At kung wala tayong anumang material na maibibigay, itinaas lamang natin ang ating mga puso, ang ating mga panalangin, ang ating mga papuri at mga serbisyo. Nakikita ng Diyos ang ating puso. Kaya ngayon, bilang konklusyon, dahil nalampasan na nila ang panahon ng kadiliman, sila ay bumalik. Maluwalhating pagbabalik at kanilang itinatayo muli ang bahay ng Diyos. At ang bahay ng Diyos na iyon ang lugar kung saan darating si Jesus. Hinihiling sa atin ng Diyos na lumabas na ngayon mula sa Babylonia. Gayang sinasabi sa atin sa Apokalipsis Kabanata 18, lumabas kayo sa Babylonia dahil may uron kayong dapat gawin. Ano ang kailangan natong gawin? Sabi ng Diyos, gusto kong ipagtayo mo akong isang bahay. At sa Apokalipsis 21, sinasabi nito sa atin na ang bahay ay itinayo mismo. At iyan ang bagong Jerusalem. At sinasabi niya na ang bagong Jerusalem ay parang nobya na ginayakan at handa na para sa kanyang asawa. Ngunit, tanungin natin ang ating sarili. Habang iniisip natin ang mga taong ito, ang banal na talangkanan ng mga bumalik. At anong ginawa ng mga bumalik? Itinayo nila ang bahay ng Diyos. Habang iniisip natin ang mga ito, kailangan nating tanungin ang ating mga sarili. Ikaw ba at ako? Ikaw at ako ba? Handa na ba tayong magtayo ng bahay para sa Diyos? May sapat ba tayong espasyo sa atong mga puso? Mayroon ba tayong sapat na oras sa ating 24 na oras na araw para gawin ang gawaing ito? Handa ka na ba? Ang mga Israelita, ang mga Hudyo, sila ay nasa Babylonia sa loob ng 70 taon. May mga pumanaw, may mga ipinanganak doon. Ngunit, ang 70 taon ay hindi sapat para sa isang buong henerasyon o dalawa upang manirahan. Halos hindi sila nanirahan sa Babylonia. Hindi madaling tumira dahil mga bihag sila. Kalaban na bansa yan. Pero nagkaayos din sila sa wakas. Nasanay na ako sa lugar na ito. At sabi ng Diyos, kunin mo na, bumalik na tayo. Diyos ko, kakaayos lang namin. Nakakuha lang akong trabaho.
Balik saan? Balik sa Jerusalem. Oo, mabuti ang aking bansang similanan. Pero ano ang naroon? Walang templo, walang bahay, walang trabaho, walang bahay. Kinsay mo tabang nako. Miingon ang Diyos, paghalad ka mo para sa akong balay. Kailaking pasanin. Nabubuhay tayo sa mundong wala ng iba. Espasyo, nabubuhay tayo sa isang mundo kung saan wala ng oras. Busy ang lahat, di ba? Busy ang lahat. Wala ng oras, wala ng espasyo. Ang hirap na rin palang magpatuloy sa buhay sa mundong ito. At sinabi ng Diyos, ipagtayo mo ako ng isang bahay. Maari ninyo itong tanggapin, pisikal man o espiritual sa aming mga puso. Gumagana ito sa parehong paraan. Wala tayong espasyo, wala kaming pera, hindi na rin lumiit ang personal space natin, lalo na ngayong may COVID-19. Habang tumatagal, ang ating pamumuhay ay nagiging mas siksik. Kitao mo nga nung unang panahon, hindi na ako ganoong katanda, pero nung unang panahon, at least alam mo na kung kailan ka dumadaan o nagmamaneho at may gustong pumasok, pumasok ka na ngayon. May nagbukas ng blinker para pumasok, bilisan mo pa, hindi ba? Hindi ka lumalapit sa akin kahit naglalakad ka lang. Ayaw naming may mga taong tumatawid. Ngayon, kapag nakaupo ako sa MRT o bus, may lumalapit at umupo sa tabi ko, parang ganon din sa mga kaibigan natin, sa mga pamilya natin. Nagbabati kami, hi, hi, pero hi, masaya akong makita ka mula sa malayo, pero wag kang lumapit. Hindi dahil sa COVID-19, kundi dahil busy ako. Wag kang lumapit sa akin, dala ang mga pasanin mo. At ang hindi ko sinasabi iyan sa iyo kapag pumapasok ka sa opisina mo ha. Pero ang sinasabi ko lang, ganun ang ugali natin, ang tindig natin sa isa't isa. At kapag sinabi ng Diyos, uy, hayaan mong pumasok ako sa puso mo. Diyos ko, sobrang busy ko ngayon. Kaya mo bang maghintay? May puwang ba ang Diyos sa puso mo? At saang bahagi ng puso mo? Doon sa may sulok na panglinggo, dahil may iba pang nasa puso mo. Naisip mo ba na kailangang ibahagi ng Diyos ang isang maliit na silid sa iyong puso sa ibang bagay? Iba pang mga Diyos-Diyosan o ibang mga Diyos na ating pinaglingkuran. Pisikal din sa barino ug sa ating mga punso. Kailangan ba talagang ibahagi ng Diyos ang silid na iyon sa ibang bagay, ibang mga Diyos? Saan natin nilalagay ang Diyos? May espasyo ba tayo para sa Kanya? Kaya, paano natin mapapalawak ang espasyong iyan? Paano nating mapapalawak ang espasyong iyan? Nabasa ko sa kung saan ang espasyo ay nalilika ng liwanag. Nung simula, mayroong kadiliman, gungot sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon ng espasyo at panahon. Kapag sumisikat ang liwanag, mas malawak ang espasyong magagamit natin. Paano natin mataanggap? Anong klase ng liwanag? Sinasabi ng Biblia na ito ang liwanag ng salita ng Diyos. Nabalitaan kong merong ganitong uri ng hormone na tinatawag na endorphin. Kailan lumalabas ang endorphin? Nagtataka ka? 10 minuto na lang mahigit 12:00 at pastor, dapat ikaw nang magtapos. Gagawin ko, wala ako rito sa susunod na linggo, kaya hayaan mo akong gugulin din ang oras na iyon. Kailan lumalabas ang endorphin? Kapag masaya ka, kapag nag enjoy ka, relax ka. At ang endorphin na iyan ay dapat na makapagpasaya sa iya at isa itong magandang hormone na pipigil sa iyo sa pagtanda at lahat ng iyon, tama ba? Nabalitaan kong may hormone raw, nakalimutan ko ang pangalan nito, pero hindi bababa sa 100 o kahit 1,000 beses na mas malakas iyon, mas malakas pa. At ito ang magpapasigla sa iyo at magpapanatili sa iyong buhay na mas matagal.
May gusto ba nito? Makukuha mo ito. Hindi naman ganun kahirap. Paano nga ba nalilikha ng ating katawan ang hormone na iyan? Ito ay kapag tayo makita ang liwanag, hindi ang pisikal na liwanag. Kapag natanto natin ang mga bagong katotohanan, doon mo na ba naranasan ang kasabikan ng maunawaan mo ang katotohanang hindi mo alam sa Biblia? Parang nagiging dahilan ito para tumayo ang balahibo mo, di ba? At kaya nga nila sinasabing kadalasan ang mga pastor, ang mga konduktor ng musika ay nabubuhay ng mas matagal. Mga kabataan, pag-isipan ninyo, hindi naman kalayuan ang seminaryo para sa iyo dahil patuloy tayo para makita ang katotohanan sa Biblia. Nakakakuha tayo ng inspirasyon. Maaring nakaupo lang tayo sa isang mesa, pero nasasabik tayo. Kahit sino, seminaryo. At ang mga konduktor o musikero, patuloy nilang naririnig ang magandang musikang ito at sila ay nakakakuha ng inspirasyon. Nauna-unaan nila ang katotohanan ng buhay at iba pa. Kaya hayaan mong pumasok sa iyong puso ang liwanag ng salita ng Diyos. Magbibigay ito ng mas maraming espasyo. Masasabi natin, kung may gustong pumagitna, sige, may sapat akong espasyo. Kung may gustong pumunta para magsalita sa amin, alam mo, ang simbahan ay isang lugar kung saan kayo'y binibigyang diin ang pagkakaisa, ngunit hindi kailangang maging pareho ang lahat. Parang orkestra, ang Diyos ang dakilang tagapag-ayos. Iba-iba ang tunog na ginagawa ni bawat isa. Lain-lain ang gigikanan sa tanan, ug may nagkalaing-lain problema. Apan gihiwa kini sa Dios aron makahimo og nindot nga pingog. Gihiwa sa Dios kining tanang kolor aron makamugna og kanindot nga talan-awon. Kaya tanggapin naton ang isa't isa. Maging mas bukas tayo. Maglaan tayog espasyo. Maaring magkamali ang mga tao. Maaring hindi sumang-ayon ang mga tao sa akon. Ayos rang. Ayos rang. Hindi ito ang katapusan ng mundo. Hindi sinasakop ng taong iyon ang espasyo mo. Naway ibigay sa atin ng Diyos ang espasyong iyon at naway maging tayo ang espasyong iyon, ang templong iyon kung saan ang Diyos ay maarang pumasok at manahan. Huwag natong isuot ang maskara ng templo ni Herodes, kundi kung sino tayo. Tulad ng templo ni Zerubabel, gumit ang kayamanan ng lahat ng bansa ay papasok sa amin, sa iyo. Manalangin tayo. Ama naming nasa langit, nagpasalamat kami sa pagbibigay mo sa amin ng panahong ito upang muling pagtibayon. Na hinirang mo kami upang maging iyong templo, iyong bahay, kung saan mo nais na tirhan. Ama, linisin po ninyo ang templong ating mga puso at buhay. At naway magawa naming ilaan ang espasyong iyan para sa iyo sa sentro mismo ng aming mga puso at buhay at tulungan kaming maranasan ang kamanghamanghang kaluwalhatian, ang kaluwalhatian ng bugtong na anak sa aming buhay kapag ginawa namin ang espasyong iyan para sa iyo. Ama, naniniwala kami na ikaw ay papasok sa simbahan ng Zion at maninirahan dito. Dito ka nakapira? Ama, naniniwala kami na darating ka sa bawat pamilya, sa puso at buhay ng bawat individual. At naway ikaw ay maluklok sa kanilang buhay at tulungan silang maranasan ang espiritual na Sabat at ang espiritual na Noe. Maraming salamat po sa iyong biyaya. Sa pangalan ni Jesus kami ay nananalangin. Amen.